Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan! Ito na pinakahihintay ng lahat ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman, eto na, natapos na ang paghihintay ng lahat. Hindi ba? The final two for NBA Eastern and Western Conference ay nakumpleto na dahil kahapon lamang. Hindi Sharon Cuneta. Oo, nakakaloka. 'Di ba? Wala tayo sa live. Yan. Ayaw maklika. Yan nga kahapon ay natapos na tuluyan ng ang kinuha ng Indiana Pacers ang puwesto kung saan sila ang makakatunggali ng OKC Thunder para sa Final 2 ng NBA Eastern and Western Conference. Kahapon nga, tinapos ng Pacers sa score na 125 against 108 ng Knicks kung saan tinambakan nga nila ng husto ng 17 points kaya nakuha nila ang 4 na pagkapanalo na siyang nagpwesto sa kanila para sa Eastern side. Pero kahapon habang nagbibigay ng parangal sa naturang patimpalaka ay nagkaroon na balot ito ng kontrobersiya matapos kasing tinanghal itong si Pascual Siakam. O, diba? Kahapon, so tinanghal nga. Tinanghal bilang MVP para sa Eastern side. Kapag past tense na Tagalog, matapos tanghalin. Matapos siyang tanghalin kahapon bilang MVP sa Eastern side na kung saan nabalot ito ng kontrobersiya dahil nga ang inaakala ng lahat ang magiging MVP para sa Eastern side itong si Tyrese Haliburton. O, diba? Foreigner? Oo, diba na nakakaloka. Marami nga ang umalma na mga kano, natural, alam nga naman ang Pinoy. Akala ko iba. Akala ko ang masasabi mo yung... Kasi ang... Maraming kano. Ang asawa ay... Kana. Totoo naman, Amerikana. Maraming kano at kana ang nagreaka dahil nga sa kanilang parang pagtataka na bakit nga ba hindi si Tyrese ang tinanghal na kung saan nga naman meron siyang second in points, diba? Na bilang manlalaro ng NBA. First in rebound, first in assist, first in steals, first in stocks, diba? First in threes, diba? Na nakakaloka. Pero ang nakakalungkot dito, Mare, siyam kasi na media, diba? Media group ang nagbotohan na kung sino sa kanila ang nabebeta nila maging MVP. Kasama ba Energy? Ay, hindi. Kasi international, diba? Energy International. Wala ba siyang, nakakarating na tayong Thailand eh. Bakit yung international ang Energy? Bakit? Bakit? James. Wag mo muna guluhin! Sandali! Nakakaloka ka! Di yun na nga. Kumbaga parang siyama na miyembro ng media na nanonood, lahat ng mga sportscaster sa Amerika ang nagbotohan. Amerika lang? Walang Yes, wala. Dito. Amerika nga, NBA. Maoy kasi yung Pinoy. Pikon. Sorry. 5 ang bumoto kay Pascal Siakam, samantalang 4 naman ang nakuhang boto ni Tyrese Haliburton na kung saan nga naman sila ang nagkakagulo-gulo ngayon kung bakit naging ganon ang resulta. Pero sabi nga ng ilan, mali ba naman natin sa labanan ng OKC Thunders at ng Indiana Pacers, o diba? Mali natin kung sakaling tanghaling kampiyon ng Pacers, baka naman sila or baka si Haliburton na ang tanghaling
MVP for this season. Matutunghayan natin ang kanilang Game 1 this Friday. Medyo pahinga muna sila this week. At sa Friday, sisimulan ang Game 1 para sa Final 2 ng NBA Eastern and Western Conference. At para sa iba pang balita, Tita Cora, pasok! Rise to top 50, Mares, ang magandang balita para sa ating mga pambansang atleta sa curling. Hindi yung iron, pero yung curling na sports. Yan ba yung ginagawa mo kanina? Hindi. Hindi. Tumaas ang ranggo ng Pilipinas sa World Curling Federation ranking matapos ang kahangahangang performance ng ating men's and women's team sa mga international competition. Mula sa dating pwesto, umangat sa ika-13. Ayan, 13. Ano bang other term for Filipino kapag 13 ba? 13. Tatlong po kasi. Ikalabing-tatlo na posisyon ang men's team matapos magwagi sa kauna-unahang gintong medalya sa 2025 Asian Winter Games. Isang makasaysayang tagumpay para sa bansa. Samantala, 7 posisyon naman. Para namang ano? 7 posisyon naman. Hindi disciples. Oo. Bakit 7 na lang? Hindi duwende. Sila. Dos yung disipulo, di ba? Ba't naging 7? Nagtitiktok yung iba. Char, Samantala, 7 posisyon naman ang inakyat ng ating women's team matapos makamit ang ikalawang pinakamataas na pwesto sa Pilipinas sa kasaysayan ng paligsahang ito. Ang ika-4 na pwesto, ayan, sa ika-4 na pwesto. Tama. Isang patunay ito na ang Pilipinas ay unti-unting umaangat, hindi parang hindi parang balloon. Umaangat at kinikilala sa mundo ng curling. Mara na mo kahanga-hanga sa ating mga kababayan. Ano nga ba yung curling na yan? Yung nilalaro sa ice. Yung bilog na gano'n, tapos kinakas-kas-kas-kas, gano'n. Yung The word is kinakas. Walang hiyak. Hindi, diba? Yung may 2 taong nagkakaskasang gano'n para tumakbo yung bilog. Yun ba yung curling? Yun ba yun? Oo. Yun. At 2 tao, hindi lang 2 tao. Tatlo pala sila kasi isa yung nagtutulak pa gano'n. Hindi lang, marami sila. Marami ba? Kasi kung 2 lang nagkakaskas. Halo-halo. Char, Iba yung iniisip nyo. Kung makalalabas ako sa radyo, sinampal ko na kayo ang babastos ninyo. Hindi, kahanga-hanga kasi dito sa Pilipinas, wala naman tayong wala tayong yelo. Di ba wala tayong niebe? Meron tayong mga ice skating rink, artificial ice. Oo, pero kailangan gumastos upang nang sa ganun ay makapaglaro ka. Para maging dihasak at maging top 13. Ay, meron pala. Saan? Sa Mandaluyong may planta ng yelo doon. Kita mo sila naglalaro. Bakla. Nandun pala habang humihila ng bloke-bloke. Apakawalang yano sa mga curling team natin. Doon naglalaro. Kaya pala, ang dumi na ng yelong nabili ko. Malinis ang yelo ni Chang Ami. Kaya pala yung mga tube ice kay Chang Ami. Ay, hindi kay Chang Ami. Huwag mo siraan yung business niya. Hindi. Yung mga yelong dinideliver nila. Diba? Minsan may mga daya-dayami pa. Oo. Diba? Pero wala kang makikita doon na naka-curly. Wala. Bakla ka. Oy, sabi dito, bago tayo magpaalam sa Chika sabi sa ni Adel, diba? Very engaged siya sa NBA. Sabi niya sa NBA, halatang cooking show ang resulta sa Eastern Conference Finals MVP. Si Haliburton na sana ang bet kong manalo. Kaso nga, Kaso nga lang sa PBA, mga pangga sa Manila, klasiko kagabi, talo ang Magnolia ko, tinalo ng Hinebra. Heist na. Diba? May ganun-ganun. Ay, naku, kung ako sa'yo, Edel. Ayan, naku. tumutok ka na sa Chika sa Arena kasi nandun yung mga latest update. Para nang sa ganun ay, diba? Naku, tigilan mo yung pag-i-ending mo. Dahil natalo ka, dahil gusto mo ng mga betting, naku, eto na, para mas maging kakaiba at exciting. Paglalaro mo gamit ang Arena Plus app, well, ito lang masasabi ko. Ang Arena Plus app ay kompleto na. Sila lang naman tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards, kung saan nga naman ito magpapabago ng paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Bakit kanyo astig sa Arena Plus? Dahil dito, kompleto na. Hindi mo na hinintay. Teka lang, hintay mo yung bakit. Sabi mo Sige, bakit kanyo? Okay. Bakit?
Kasi... Ayan. Bagalan mo pa. Kasi... Kakain na ng oras. Oo. Kasi nga naman, dahil dito sa Arena Plus app, hindi mo na kailangan pa maghanap ng iba-iba pang mga impormasyon, scheduled games at kung ano-ano pa, latest score result na inaabangan mong laro worldwide tulad ng PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang webpage o kanilang mobile application. Diba? Sabi nga ng Arena Plus, all-in-one na, anytime at anywhere. Ay, fairness! Oo. Hindi ka rin matatakot mag-Betty May Saison, diba? Sa Arena Plus app dahil sila lang naman ay licensed ang Philippine Amusement Gaming Corporation of PAGCOR para masigurong legal at secure ang gaming environment ng ating mga user. At dahil gusto nating astig kapangga, astig rin ang official endorser ng Arena Plus. Dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At syempre ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang future husband ni Kapitana Sisa, ang phenomenal film ang basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya nga naman gawin pa nating astig yan. Sabayan natin ang pakikinig ng official jingle ng Arena Plus na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. Paano nga ulit yun, Mare? Ganon. Paano yung kanta? Halina, halina sa arena. Oh, 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 astig sa sport. Ganon yun. Ang Arena Plus, Mare. Ayan. Wow. Ang Arena Plus ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya nga naman, download na ng Arena Plus app on Google Play and App Store, and you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Paalala pa rin natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa Arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabagalitas! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Panggawag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Ay, hello pa rin po sa ating mga pangga Metro and Mega Manila. Sa mga kabubukas lamang na kanilang mga radyo, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Wow! Hello po sa inyong lahat dyan, sa ating mga motorista ngayon na hirap dahil sa kung anong gagawin nila, makaiwas lang sa EDSA. Uy, pero Mare, isususpindi daw. Oo, binalita yung kaninang umaga ni the Lindsay. rehabilitation of the EDSA Totoo will be naman kasi, suspended. diba? Kayo naman ura-urada, agad-agad. Pag naisipan nyo, kailangan implement ka agad. Wow, sinabihan mo yung presidente. Hindi. Actually, yung presidente nga nagpigil na kasi kailangan sabi Pero nga, bago mabuo yan at ipa-implement, siya din na nag-approve yan. Diba? Kasi siguro, akala naman ng presidente natin, baka hindi pa agad-agad. Diba? Nung inaprubahan niya yan, kaya natin siya din talaga ang bumawi. Ayon sa balita kanina ni Lindsay, June 13, temporary pinahinto mo ng rehabilitasyon ng EDSA, diba? Na kung saan nga naman magiging masaya at maalwan ito para sa mga motorista. Kasi nga naman binibigyan ng Pangulo natin ng 1 buwan na pag-aralan nyo muna, diba? Kung saan nyo padadaanin yung mga lintik na mga sasakyan na yan. Oo, at ang hindi dinadama yung business ni Ramon Ang na Skyway.
Kasi ililibre nyo. O, Ang diba? tanong, pumayag ba si Oo. Uncle Ramon para Correct. padaanin kayo Hindi dyan? pa pwede kasi ano yun, diba? Kasi ano yan. Wala pasok pera. Lugi negosyo. Hindi Oo. pwede yan. Hindi pwedeng wala. Ako, tagal na gawa yung tulay. Gawa, Kayo- ikaw skyway, kayo- abot langit. Kayo daan-daan na. Oo. Diba? Ikaw din, akyat-akyat doon, hindi mo alam. Uwi ka lang din sa bahay, akyat ka skyway. Oo nga. Sobrang layo. Tapos sabi ko, akyat na lang ako. Hindi, tatawid ako sa kabila. Tok, tok, tok. May uwi, inanay, sinanay sa bahay. Sorry, iba na pala yun. Ay, yan Ay, ako. batiin ko lang Sige, ang mga go. Chinese dyan sa Hong Kong. Ay, ang taray. Ayan na mga kasama ni Ate Sol, na kapatid ni Bibian, Yan. ang kauna-unahang babaeng Oo nga. nakawala sa loob ng garapon. Uy, hindi, mababait ang mga Cantonese. Yan. Yan ang tawag sa mga taga Anong ginagawa Hong ng Kong. mga Cantonese? Nag-stir fry ng Canton. So magpapakanton sila. Sa kanila nang galing ang Chowking. Talaga. Bakla ka. Baka hindi talaga. Hello po sa Jollibee Food Corporation. Ilang beses na po namin kayo nababanggit. Hindi kayo makaramdam. Nitong weekend lang Sa po, kanila. busog na busog kami dyan sa produkto ninyo. Baka naman. Di ba na nakakaloka? Oo. But anyways, ang mga Pero para meron tayong pambili ng ng Oo. mga, yung sinabi mo, Chowking. Oo. Ay, naku, eto Mare. na, para magkaroon ka naman ng dagdag budget. Diba? Ay, kailangan ko yan, Mare. Ay, eto na. Naku, kung ikaw ay naboboard sa iyong Mm. mga buhay, naku, eto ang gawin Hindi naman mo. sa buhay. Kung bored ka talaga, wala ka rin naman gagawin. Kasi kung bored ka na talaga kasi, sa buhay. Di ba pag naboboard ka, minsan dyan pumapasok yung nangingialam ka sa mga kapitbahay mo. Ay, don't do that. Pinaghiwalay ko yung 3-in-1. Talaga ba? Oo, yung creamer, the coffee, and the sugar. Wow. Ano yung tinataktak mo isa-isa? Oo. Mara, hindi ka na nun bored. Ang tawag mo, Di sabog. bagag. Eto na, di ba? Kung sino man namang may ayaw ng fun and exciting na araw, kung boring ang araw mo at hilig mo mag-tongins, well, tara na sa Game Zone, hindi ba? Wow. Fun believable sa Game Zone dahil you can play real games with real people for free. At may chance ka din maki-split over 34 million pesos na papremyo. At eto, Mare, daily cash prize na pwede mong makuha is aabot ng 14,640 pesos. Ayaw mo nun? Oy, speaking of that, yung makukuha mo, Oh. Mare, alam mo ba yung makukuha mong cash credit na nabanggit mo kanina? Ay, pwede mo rin gamiting panlaro sa kahit anong game sa Game Zone. Ay. Kaya ni-encourage natin yan na mga ating mga player na, naku, i-cash out nyo na yan. May dalawang event araw-araw. Since G ka na, Mare, visit gzone.ph at ang kanilang social media account, ang kanilang Facebook, Instagram, TikTok na may username na @Tara Game Zone. Tara Game Zone, Mare! Oo, at abangan ang GTCC Summer Showdown this April 25 up until June 28, 2025 at may cash pool up to 10 million pesos na paglalaban-labanan. At para naman malaman ang ilang mga detalye, bisitahin lamang ang gamezone.ph para malaman yung mga ilang mga detalyeng na banggit nga na. Correct, diba? Na nakakaloka. Tandaan, ang gaming dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or you can email them at keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ako yung nasa gilid. Oo, yung mga ganong aspeto. Oo. Pero eto na. Ay, may komento dito si Almira. Sabi ni Almira. Hindi mababait ang mga Cantonese, kuripot sila. Oo, alam mo kung bakit sila kuripot? Dahil alam nila na gastador ka, gano'n. Hoy, kababayan mo yun. Ay, hindi mo pala kababayan. Inchik ka nga pala, ate. Di ba? Cantonese ka nga pala. Hoy, na-hurt mo si Sisa. Oo nga, grabe ka. Grabe ka, tandaan mo. Anong gagawin natin dito, kababayan? Isasilid kita ulit sa garapon, tandaan mo yan. Huwag mong ganyanin ang mga Chinese. Sila nagdala ng toyo kung bakit may nasasawsawan yung siomay nyo. Correct. Na galing din sa kanila. At ang pinakaunang pako na ginamit para ipako ang ating Panginoon ay galing sa kanila. Hoy, grabe. Sino nagtitinda? Ha? Wala pa sila noon ng mga panahon na Paano yun. nabuo ang pako Mga kung pry hindi sila? sa Espanya. Wala pang pryly nun, ate. Kung may pryly nun, ano na? Talaga ba? Oo. Ay.
O, yun na nga. Grabe ka naman. Wala pang hardware nung araw. Wala pa. Paano kayo nagbabarter no, ng toyo? Pinipiga sa ano. Hindi ko sinabing production, barter kung paano magpalitan. Kayo paano dala toyo Pilipinas? Dala kami maraming beans. Kasi Beans ang lang? beans gawa sa ano, ipipigain mo, soybeans. Ah, Para ikaw makagawa toyo. ikaw gawa toyo gamit beans. Kahit ano klase beans o soybeans lang. Soybeans. Ah. Soybeans. Kaya nga soy sauce. Wag Ah, akala ko gawa kay Aling Soy. Kaya pala yun. Ano, bubu. Baklang bubo. Anyways, nako, eto na, nakakaloka. Hindi na naman nakaligtas sa mga mata ng mga tao itong si Meme Vice dahil nga, syempre, kaliwat ka ng kontrobersiya. Matapos nga talaga, di ba na nauna na kay MC. Ngayon naman, eto naman yung pagkakaguest niya sa kanilang Showtime On Live. Di ba? Kung saan nga naman na hindi nakaligtas sa mga mata ng mga netizens si Meme Vice Ganda dahil nga sa kanyang komento na kung saan nga naman sinabi kasi ni Meme Vice during, ayan, nung nag-guest siya nung nakaraang linggo sa kanilang Showtime Online, di ba? Na masarap pala dito, ano, walang masyadong bawal, walang restriction, di ba? Dahil kaya nga naman napunta si Meme Vice sa naturang online platform ng ABS-CBN na hindi pinalalabas sa Free Channel TV, ay para nga naman mai-promote din ang kanyang bias sa PBB na si Clarice, diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman sinabi ng mga Otawnes, dahil doon binigyan na naman ng ibang pakahulugan ang mensaheng sinabi ni Meme Vice na ang sarap pala dito, no, walang bawal. Dahil nga sa napapabalita nga na medyo hinihigpitan nga sila di umano ng GMA7, lalong-lalo na sa kanilang programa sa Showtime, na mag-promote ng mga kung ano-ano at yung mga kalabang teleserye na katapat na pinoproduce din mismo ng Kapuso Network. So binigyan na naman ng mga kung ano na parang sinasabi nga ng mga netizen is parang ano ba, Meme, diba? Be careful what you say kasi nga, diba, umi-ere kayo sa GMA7. Kagaya ngayon, pinag-uusapan na naman natin siya. Eh, di ba sinabi nga niya dun sa ano, correct, launching ng ano, ng Game Zone. Madalas niyo akong ano diba, content. Diba? Meme naman. Oo. Ayaw mo ba? Diwag. Char. Meme naman, yung PR mo, hindi na kami kinontak. Uy, sabi niya, minsan naiinis na daw siya. Diba? Meme, yung PR mo, hindi kami kinontak. Hindi daw siya natutuwa minsan sa atin. Nagpunta kami ng Vice Comedy Club, nagbayad si Teacher Nelia Sarcol. Pero hindi pa rin kami. Bilang mga social climber, kailangan ko maibigan tayo sa mga mayayaman, tapos sasabihin natin sila na, alam mo, I know a place na super fun. Diba? Ang Vice Comedy Club. Yes, let's go. Kaya yung mga mayaman dinadala natin, gumaganon sila. Ay, ano nangyayari? Kasi pay lang sila ng pay. Diba? Dapat ganyan. Akala yata nila may lalabas na lalaki nagsasayaw. Pero ang lumabas si Vicky Bello. In fairness, hindi ba? Kaya nga naman sabi nga ng ilan, wala naman sigurong masama dun sa binitawang salita ni Meme Vice dahil nga syempre totoo naman when it comes to platforms, lalong-lalo na sa digital, no holds bar yun eh. 'Di ba? Parang sa atin, 'di ba, sa Baklito sa podcast, iba yung napapanood, napapakinggan nyo po dito ngayon sa programa namin. Iba po kami sa podcast, 'di ba? Dahil nga syempre wala masyadong restrictions pagdating sa digital world. O bakit ka gumaganyan? Bakit nag-ano ka? Kasi kapag sinabi mo ate na iba, baka sabihin nila pinaplastic natin sila dito. Hindi. Doon kasi nakakapagsabi kami ng buong laya. Yung mga shutaneska, ganyan, na hindi mo i-edit out kasi nga naman, katulad sa radyo, hindi kami pwedeng basta magbitaw na kung anong salita na pwedeng may pakahulugan na kabasusan. Kasi binabantayan nga kami ng KBP. Santo Papa. Santo Papa. Diba? Tinawag ka na. May KBP. Sa television naman, may MTRCB. Sa Energy FM, may Santo Papa. Kaya nga naman mga pangga, kaya siguro nasabi yun ni Meme kasi syempre, yung gusto niyang i-express sa television, sa kung ano mang platform, doon mas malaya niyang nasasabi. Pwede siya makipagharutan, pwede siya makipagbiruan, na hindi niya kailangang isipin na, teka sandali, may restriction ba? Baka naman ma-suspindi kami ulit. O, diba?
Kaya siguro nasabi lang yun na, ang sarap pala dito sa digital content kasi walang bawal at sana naman hindi maglabas ng restriction. Oo. All I can Diba? say is, Oo. very good si Meme dun sa part na yon. Oo, na ginagalang niya ang desisyon ng management, Oo, 'di ba? truth. Kung ano yung mga restrictions, yung mga yon. Pero yun nga lang, may mga ilang tao na hindi nagugustuhan kung ano man yung mga ginagawa niya. Truth. Kagaya na lamang ni Nanay Christy. Wak. Hindi wow. Dapat ganun na. Dapat yun nga yung pauso naman. Hindi gusto ni Nanay Christy. Wak. Dapat ganun. Wak. Oo. Wak. Bakla ka, parang bumulo yung bibig. But anyways, mga pangayan po muna ang ating chikahan. Tapos na. Oo. Sa ating pagbabalik. May bati na ba? May Don balita ba? Robert, Papa Bet. Oy, ang aking neighborhood! Diba? Si Papa Obet. Good morning Oo. sa'yo. Extend my regards to Chang Ami. Si Chang Ami na kahapon ay pagod na pagod dahil namili ng tinda. Oo, ate, alam mo, ganyan pala ang mga may-ari ng sari-sari store. Anong ginagawa? Kasi doon sa isang tindahan na Oo. hindi na natin babanggitin kung sino ang may-ari pero kulay green at saka kulay gold. Oo. Ayan. Oh. Ano pala yon? May mga parang promo sila. Oh. Inaabangan yun ng ng mga may-ari ng Ako kasi tindahan. di ba may free na kadikit yun? Tapos gogora sila. Oo. Ang kwento ng Chang Ami kaninang umaga, naka 100,000 daw siya ng pinamili. Ay, wow! Kaya naglatag sila dun sa hallway, dun na sila natulog dahil wala na silang Walang mapwesto. espasyo. Oo, kaya... Ang game palang ayusin. Oo. Akala ko kaya siya natulog doon kasi binantayan yung mga hindi pa na-unpack. Baka mawala. Oo. Ay, walang malikot ang kamay sa amin. Oo, mababait ang mga tao dyan sa 2213. Ay, but anyway, batiin ko lang at pasalamatan ko lang si Raisa Jane Ortiz. Maraming salamat. At si Cher Lala. Ay, Cher Lala! Cher Lala, maraming salamat. Mag-enjoy ka lang sa Jamaican, diba? Oo. Wag mong You deserve isipin ang it. mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Kami na bahala dito. Alam mo naman sa Pilipinas, diba? Magsabi ka lang kung meron ka pang ipapagawa. Kami na ang bahala. Kasi diba sila, oy mga bakla, alam niyo na gagawin dyan. Correct. Iligpit. Tama. Ang mga labahin. Tumatanggap pala ng labada mga bakla. Ay, nako, nakakaloka. Ay, magpaalam muna tayo, Mare. But anyways, mga panggayan po muna ang ating unang chikahan on a Monday morning sa aming pagbabalik ka. Isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po sa Kapitana Sisa. At ako naman ang tita mo. Tita ng lahat. Oh. Ay, tita na, ina pa. Oo, Tita, mo. Cora. And we are Bakit landi ko ngayong Lunes? Oo, ewan ko bakit. Wala. May dilig ka ba? O, nagdilig ka ba sa labas ng hayop? Yung init siya ni Mang Mar na tubig. Galing sa lababo. Ay, nabasa ka Nabasa pala. ang wow. Unay, natalamsik ka na. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!